Okay, so ibig ko po bawat isa po ay tumayo, manalangin po tayo. Aming Diyos, nakita sa lahat ng Ginoo, maraming salamat po sa maraming salamat po Diyos sa yung gabay sa amin, pag-iingat, patungo dito sa ibahin ng bahay, at sa presensya pa ng bawat kapatid. Diyos, ito po Panginoon, kanyang patubayan, sa ng Banal na Espiritu, bigyan ng paunawa sa pag-aaral. Para ito po mga kapatiran na nakikisa ngayon via live stream, sila po yung patuloy ng bigyan ng kausayan sa kanilang pakikinig at bigyan Panginoon ng paunawa. Dalay ko rin po mga kapatiran na may karamdaman ngayong physical, ito po magbigay sa kanila ng kagalingan ng Diyos at patuloy Panginoon na bigyan mo ng alakasan at proteksyon sa kanila po. May di Panginoon mga kapatiran na papunta pa lamang, sila ay pag-ingatan mo Diyos, dali ng mabuhay at itos dito. Maraming salamat Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala na gampanan sa inyong harapan, at yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, tayo po yung makakaw na. Okay, so pagpatuloy natin mga kapatid, the root of all evil. Ano? Sabi nila, money is the root of all evil. So, inulit ko po, huwag natin doon simulan yung verse na yun. But for the love of the money is the root of all evil. Now, atin po yung pagpatuloy, ating pinag-usapan last Sunday. Natapos tayo mga kapatid that money cannot and will not produce joy. No? So, napatunayan niya ng salita ng Diyos sa pamamagitan din po na nagngangalang si Solomon. Si Solomon ay isa po sa mga richest man in the world na nabuhay but was miserable. Ano ho? Siya yung pinakamayaman, isa sa pinakamayamang nabuhay na tao sa buong mundo. Pero naging miserable siya. So, katunayan that he cannot serve God and mammon. So, when we say mammon, that is money. Ano? So, there are three activities related to money. Three activities related to money. Ano po yun? Una, giving. Pangalawa is receiving. Pangatlo is managing. So, three activities related to money. Giving, receiving, and managing. Ano? So, sa atin, bilang sa mananampalataya o kahit sa hindi mananampalataya, meron pong tinatawag na giving. Siyempre, pag bumili ka, hindi ka pa magbibigay. Sabi mo, libre. So, giving. Pagbibigay, isa sa pag-manage o pag mga activities na ginagawa sa pera, pagbibigay. Pangalawa is receiving. Ano po yung receiving? Pagtanggap natin, kung tayo po yung nagtatrabaho, tayo po makakatanggap ng pay sa ating trabaho. Tama? We receive. Ano? Paano tayo naka-receive? From the one who gives. Kung nagbigay, kaya makakatanggap tayo. Tama? Pangatlo is managing. So, pag sinabi na natin sa managing, ayan na nakadepende kung paano ka maging isang o paano gumagana yung stewardship o pagiging stewardship natin sa managing sa pera. Ang pera, sabi ko nga mga kapatid, ang pera, money is a good servant. Money is a good servant but a very bad master. So when it comes to managing the money mga kapatid, may mga improper management pagdating sa pera. May mga improper management. Ano po yun? Yung walang disiplina sa paggamit o paggastos at hindi angkop sa ayon sa tama at nararapat na paggamit. Diba? Meron tayo nga, pag tayo namimili, merong sinasabi na dalawa kaisipan mo pag ikaw ay lalabas at mamimili. Anong dala-dala dapat dalawa kaisipan na meron ka? Una, ano yung bibilin mo? Yung kailangan mo? Pangalawa, o yung gusto mo? No?
Kailangan o yung gusto. So, kailangan matimbang natin yun. May mga pagkakataon kasi sa atin, mismanagement of money, mas nauunang nabibili yung gusto at napaprioritize yung gusto rather than doon sa kailangan. Ano? Wala rin masama kapatid na bumili ka ng gusto mo. But in a proper way. May napanood lang ako isang maliit na tip lang. Meron daw na tinatawag na kung may gusto kang bilhin, ano? Kung may gusto kang bilhin, meron daw tinatawag na 30 days challenge. 30 days. Ano yung 30 days? Halimbawa, may gusto kang bilhin. May isang bagay. Kung talagang gusto mo siya, at may pambili ka na, sabihin natin may pambili ka na, palipasin mo yung 30 days. Pagantay kang makalipas yung 30 days. Kasi magkaiba po kapatid yung gusto sa kailangan, ano? Kapag kailangan, pwedeng immediate kasi kailangan mo eh. Bibili natin yan. Pero pag sinabing gusto, pag-isipan, paano pag-iisipan yun? Maging pattern sa atin pag-iisip, sabi doon na sa akin na parang clip, yung 30-day challenge. Malalaman mo ngayon kung talagang gusto mo yung isang bagay na yan, paglipas ng 30 days. Minsan kasi may pagkakataon na na-experience na isang tao. Kapag bumili siya ng isang bagay na hindi naman niya kailangan at gusto niya lang, immediate niyang binili. May kita na ilang araw lang, sabi niya, hindi ko pala kailangan. So, nasasayang. Diba? Kaya palipasin natin yung 30 days para malaman talaga natin na gusto mo talaga at nagiging gamit talaga sa'yo. So, napanood ko lang yun. At nakita ko kung effective naman. Ano? Mukhang maganda naman. So, pagdating doon sa managing, tandaan nyo, 3 activities related to money. Giving, receiving, and managing. Now, 4 purposes of money. 4 purposes. Anong purpose ng pera? Tandaan nyo mga kapatid, inulit ko po, money is not the root of all evil, but for the love of the money. Kasi dahil ang tao ngayon, maraming sa panahon natin ngayon, ang tao, maraming nagmamahal sa pera, kaya kahit ano na lang kaya nilang gawin, basta sa pera. Basta sa pera. Pera yan eh. Sabi, pag pera usapan, kahit ano kaya kong gawin. Sa ayaw at sa gusto natin, yan ay realidad. Because of money. Mahirap, mayaman, basta may pinag-usapang pera, talagang nag-iiba kagad ang attitude yan. Kaya po, ayusin ko lang po. Sipa ko. Kahit sino, basta may pera. Kaya pong magsinungaling, kayang pumatay, kayang magnakaw, kayang manira para sa pera. Kayang mangdaya, kayang manloko para sa pera. Lalo po sa ngayon sa pagkuha ng lisensya. Merong mga tinatawag yan na fixers. Magbabayad ka ng malaking halaga para sa kanila at sasabihin nila, tutulungan ka nila. Tutulungan kita. May nakausap ako yung aking katrabaho, naloko siya, walang 3,000 po yung nakuha sa kanya. Kinukulit daw siya, pagkuha niya ng lisensya, may sumusunod-sunod daw sa kanya. Ito katrabaho, maliit lang siya, ganyan lang siya. Tapos, yung nangungulit daw sa kanya, malaking mama. Kinukulit daw siya, niya, tulungan na kita. Mahirapan ka dyan. Sabi, dinidecline naman niya eh. Nire-resist niya. Sabi niya, hindi na. Ikaw na nga yung tutulungan, ayaw mo pa. Sabi ko, nung sinabi sa'yo, anong sinabi mo? Wala, pumayag na lang ako. Nabudol ka. Sabi ko, kung tulong, wala siyang hihinging pera. Tapos yun. Kaya sa amin po, pag nadadaan ako LTO dito lang sa Marikina, paparahin ako. Pag pinara ako, minsan hininto ako. Bakit? Paparehistro. Bago rehistro ko eh. Alam ko may kasabihin ka. Yun na ako. Bayad ka.
magbabayad ka ngayon, ginawa doon sa katrabaho, tinakbuhan siya. 3,000. Diba? For the sake of money, kaya man loko, kaya man dayo. Diba? So, hindi po yung pera ang evil, but for the love of the money. So, we don't love money, but we need money. Dahil mga kapatid, magkaiba naman yung kailangan kita sa mahal mo yung pera. No? Sabi sa relasyon, magkaiba yung kailangan mo lang ako o mahal mo ako. So, yan ano? 4 purposes of money. Number 1, one of the purpose of money, mga kapatid, is to meet basic needs. To meet basic needs. No? Ano po yung mga basic needs natin? Food, clothing, shelter. Food, clothing, shelter. Yan po yung basic needs, ano? Hindi po kasama yung basic needs natin, yung mga gadgets, yung load. Hindi po basic lang. Kasi paano to kailangan ko load lagi kasi yung trabaho ko. Kung yan yung trabaho mo bibigyan ng load sa'yo. Diba? Kaya, to meet basic needs, food, clothing, shelter. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 8. 1 Timothy chapter 6 verse 8. And having food and raiment, let us be therewith content. Ano, meron ka lang pagkain, meron ka lang may susuot, be content, sabi niya. So yun ang basic needs natin mga tao. Para mabuhay tayo, no? Food, clothing, shelter. At yung tatlong bagay na yan, sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6, na sabi niya, tignan niyo yung mga consider the lilies. Wala naman nagbibigay sa kanila, pero meron silang magandang kasuotan na hindi nagkaroon even si Solomon. Sino nagbibigay siya? Consider the fowls of the air. Wala silang trabaho, pero hindi sila nabubutuhan. At ikaw pa na masigit sa mga bagay na yan, hindi ka provider ng Panginoon. Sabi ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, yung all these things na mga kapatid, major priority doon is the basic needs natin mga tao. The basic needs. Kasi yun yung mga nandoon sa upper verse na nakita natin. So yan po yung unang purpose, to meet basic needs. Siyempre, pag mamamalengke ka, kung wala kang pera, makakabili ka ba? Bibili ka lang ng Gigi. Ang galunggong. Mahal na rin ang galunggong ngayon. Pag nagtabi yung tindahan ng galunggong at karne, baka magkarne ka. Magka-presyo. 200 ang kilo ng Gigi ngayon. Masyadong mahal. Sobrang mahal na. So, hindi ka makakabili noon kung wala ka rin pera. And sa damit natin, hindi ka magkakaroon ng pang-cover sa katawan natin kung wala rin tayo. Even sa ukay-ukay, mga kapatid, magbabayad ka. Hindi lang yan. Baging sa ating tirahan. Alam nyo, kahit sarili mo na yung bahay, kung hindi mo sarili yung bahay, namumupaan ka. Kung hindi mo sarili yung bahay, meron ka pa rin dyan tinatawag na maintenance sa bahay. Ano yan? Meron kang kuryente, meron kang tubig, at meron kang yearly amilyar. Tama? May binabayaran ka pa rin dyan. At kasama pa rin yan sa basic needs natin mga kapatid. Food, clothing, and shelter. Pangalawang purpose of money is to confirm direction. To confirm direction. In Psalm chapter 37, verse 7. Psalm chapter 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So to confirm direction, galing saan? To confirm direction from God. Kung makita talaga mga kapatid at ikaw ay galing sa Panginoon, yung pagpapala niyan, makikita natin.
So yung pangalawang purpose ng money, no? To meet the basic needs, to confirm direction. Paano ba talaga yung tinatahak mo? Kapag may pera, kasi sabi nila, kapag ang tao may pera na, nag-iiba daw ang gali. Nag-iiba daw kagad ang attitude. No? In some other way, kung may katotohanan, no? Kasi may tao, pag may pera, masaya. Hindi naman lahat. Pero pag ang tao, may mga tao, ganito pag may pera, masaya. Pag walang pera, mainitan ang ulo niyo. Kasi mako. Pag walang gas, Kasi mako dyan, nagkasalubong yung kilay niyan. Kapag walang pera. walang bagong pyesa. Walang bagong pyesa. Pag walang bagong spare parts yung motor, no? Kasi mako yan. Galang yun. Kasi Dapat lang po. walang pera pang bilhin. So yan, to confirm direction, ano? Sabi niya, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices. Pangatlo, to give to others. Yan, pangatlong purpose ng money. To give to others. Yan, kung may pera ka na, bigay mo na sa aming mga others. Uy, payment yan. I-payment ko yan. Kasama yung others. Kasama ako sa others, no? Kala ko, adult. Sana ko din. To give to others. In Romans chapter 12, verse 13. Romans chapter 12, verse 13. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. So meron tayo yung mga saints. Kaya kung sobra-sobra yung pera mo, you give it to others. Uy, buti, sakto lang sa akin. Hindi ngayon, hindi na umabot sa sakto yung mga amin eh. Diba? So, yun po, no? Pangatlong purpose is to give to others. No? Ganun din po sa simbahan natin, hindi po tayo ng diretso tinatag ng Panginoon para mag-ipon at magpayaman. Ano? May iniisip natin, bakit nagtatanong tayo, bakit walang naiipon ng simbahan, dahil hindi naman tayo namumupaan. Bakit tayo mag-iipon? Saan dapat ginagamit? Pinoprovide ng Panginoon yung financial ng simbahan sapat sa pangangailangan na meron ng simbahan. Tama? Kaya nga, isa yan sa purpose ng pera, no? To give to others. Nung tayo mayroong mga Sunday school ng mga bata, doon natin ginagamit. Ngayon, pastor, wala tayo Sunday school ng bata, ba't di pa rin tayo nakakaipon? Ang tanong, ang lahat ba nakapagbibigay? Hindi naman lahat. Kasi ang iba sa atin na apektado ng pandemya. Tama? Basta madami mo naman palusot. Gusto mo ikaw mag-treasurer para malaman mo. Diba? So to give to others. Ano? Distributing to the necessity of the saints. Ano yung pag sinabi necessity, pangangailangan. Hindi po sinabi dito mga kapatid na sa tuwing may hihingi na lang, bibigyan mo. Hindi, to the necessity of the saints. Pangangailangan tayo, pangangailangan natin itong building na to. That's why, to be able to maintain this building, kailangan din ng financial. At ito ay pangangailangan para sa atin. Ano? At kung wala itong building na ito, mga kapatid, anong mangyayari sa atin dyan? Nasa labas tayo, umuulan ngayon, madalas ang ulan ngayon. At may pandemya pa, so lalo hindi natin maproteksyonan. May pandemya nga, nagkalagnat pa rin si Mark. Ano? May pandemya nga, tinamaan pa rin yung iba, di ba? So, ayan po, no? To give to others. Kaya, nung may kakayahan tayo na makapagbahagi financial sa mga kapatiran natin na nangangailangan, ginagampanan natin. Kasi easy yan sa purpose ng money. So, if you want, you can share. Tandaan niyo pa, if you have to share, if you have something to share, and if you want to share, diba? Pagdating sa money, share it. Hindi po sinasabi na wala akong may share, kailangan ko pa ba mag-share? Hindi, if you have something to share, kaya mo i-share. So, kaya mo i-share ay 100 pesos para sa ating kapatiran na nangangailangan.
pangangailangan yun eh. Eh, pasok, at pangangailangan din naman ako eh. Sa tingin mo hindi alam ng Diyos yung pangangailangan mo? Oo. Papalad ka nga kasi kahit paano, may binibigay ang Diyos sa'yo na sustain sa pangangailangan mo. How about there? May iba naman. Kaya nga, sabi nila, no? Joy, Jesus first, others next, you last. Kasi, ang Diyos na ang bahala sa'yo. Ano? May sinasabi sa Philippians that my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, yan po pangatlong purpose, to give to others. No? To give to others. Pero kung wala talaga maibigay, at tumingi ka, halimbawa, humingi ka sa akin, wala talaga akong maibigay. Huwag ka naman magdamay, wala talaga. Kasi kung meron, hindi, bakit hindi? Halimbawa, humingi tayo. Pahingi namang ano? Pahingi talaga, no? Hindi na hiram eh. Wala eh. Kasabi ka agad na iba, damot mo. Hindi ka mahingi yan. Damot mo, hindi ka mahingi yan. O tinatago mo lang yung pera mo. Pagka ganun, alam na talaga walang pera kasi init ng ulo. Init ng ulo. Pati yung pera ng iba, pinoproblema. Ano mahirap, ano? Nagbibilang tayo ng pera ng iba kasi wala tayong mabilang. Ayan. Pangapat, na purpose ng pera is to illustrate God's power. To illustrate God's power. Ano? So, paano na-illustrate yung kapangyarihan ng pera o yung pera sa kapangyarihan ng Diyos? Ano? Ang sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10, yung tithe principle para sa mga Levites, sabi niya, Malakay 3:10 na ito. Pero ito ginagamit ito ng ibang katuruan patungkol sa tithing, ano? Pero ito po ay tithe principle din, pero doon po sa hindi po para sa atin. Sapagkat bago pa lang nagkaroon ng batas patungkol sa tithing, yun ang prinsipyo natin, may nag-tithe na. The tithe principle. No? Sabi ng Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be a room enough to receive it. Kaya, ganito po. Ito po ay under ng dispensation ng law. Ano? Sabi nila, under ng dispensation ng law yung pastor. So, hindi yan dapat maging applicable sa ating mga mananampalataya sa New Testament. Totoo ba? O nga naman, dispensation niya ng law. Pagdating sa atin ngayon, nasa church age na tayo, grace period. Ngayon, ano pinagkaiba nun? Pinagkaiba ng mga kapatid, dito talaga, dahil law, ikaw ay mandated na sumunod. Pagdating sa atin sa grace natin, grace period, lahat ng meron tayo ay ayon sa biyaya ng Panginoon. Naintindihan mo na ikaw ay nararapat magbigay sa Panginoon, ibalik ang para sa Panginoon, naintindihan mo. Pero, hindi nakaksing katulad na meron dito sa Old Testament na darating daw yung false and hindi the word. Paano ka na lalo makaako nun? Ngayon, ito po yung ginagamit ng maraming naghahayag ngayon para yung mga nagbibigay ng tithes, matakot na hindi magbigay ng tithes. So ngayon, to illustrate God's power, makita sa atin na ini-enable tayo ng Panginoon to provide. Pag nakikita sa atin, hindi nakukulang ang Panginoon natin. Ano po? At na-illustrate, na-demonstrate natin sa pamamagitan. Hindi naman tayo mayaman, pero hindi tayo nawawala. Sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Okay? Now, yan po yung apat na purposes ng money, no? Yung 3 activities related to money. Nakita natin yan, ano? Now, pag-usapan naman natin, what about debt? Utang. Sabi
nila yung 9 trillion ng Pilipinas na utang, i-divide nila sa 108 million ng mga Pilipino, kasama bata, meron tayong babayaran na mga more than 88,000 bawat isa sa atin. More than 88,000 pesos bawat isa sa atin. So, si Sister Ronald, hindi ka pa nagtatrabaho, meron ka ng utang na 88,000 sa 108 million na Pilipino. At yung utang natin ay 8 trillion. Grabe, no? May utang ka na rin, 88,000. Utang ka na, hindi mo alam. Hindi mo. Kung nakakuha ka ng SAP, okay yun. Ano, saka ng ayuda, okay yun. Ang mahal ng ayuda. 88,000 yung bigas. 88,000 yung dalata. Ano? Yung noodles. 88,000. Di po, di lang doon napunta yun. Nagamit po doon sa mga pinambili natin ng mga test kit, yung mga PPEs ng mga frontliners natin, yung mga hazard pay nila, yung mga allowances ng mga frontliners, doon po yun napunta. Ano? Sabihin natin, kung gagayahin natin yung iba, saan napunta yung 270 million na liquid money ng Pilipinas? Huwag kayong magana. Andiyan lang yan. Now, what about debt? Utang. Tayo may utang, tama? Oo. Sinong walang utang? Sabi ko nga, wala kang alam na pinagkakautangan mo, pero dahil sa Pilipinas ka, may utang ka na. Now, debt is a condition of being in bondage to another. Naniniwala kayo dyan? Debt is a condition of being bondage to another. Kapag ikaw ay nangutang sa isang tao, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pananakop. Tama? Siyempre, kailangan maging mabait ka din sa inutangan mo. Kung hindi, bigla ka niya sisingilin. Nasa ko yung interest mo. Diba? Romans chapter 13, verse 8. Romans chapter 13, verse 8. Owe no man anything, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. No? So, owe no man anything. Now, God does not want us to be in debt. Ayaw, kung tatanungin natin ito, gusto ba ng Panginoon, nandun tayo, nakabangon tayo sa utang? Ayaw ng Diyos yun. Oo. Pastor, ayaw pala ng Diyos yun eh. Bakit? Napipilitan ako mangutang. Oo nga, ano. Kasi nga, kulang lahat eh. Kulang yung mga meron ako eh. Lahat kulang. Kulang ba? O may kakulangan sa atin. Kasi sabi ko nga, mayroong 3 things na pag-manage o paghawak patungkol sa pera. Una, giving, receiving, and managing. Baka may kakulangan tayo sa management. Oo. Kasi kahit, alam mo, pag may problema tayo sa management, kahit 1,000,000 nang dumadating sa atin linggo-linggo, kulang yan. Maniwala po kayo sa akin. Baka higit po yung ginagastos natin sa natatanggap natin. Kapag ganun ang nangyari, pati sa pagninegosyo natin, mahirap natin. Na mas higit po yung ginagastos natin kaysa doon sa tinutubo natin. Eh, syempre, Pastor, ang dami ko pinapakain, ang dami-dami kayong kumakain na yan. Di ba? May ganun nangangatwiran. Lalakas pa kumain ng mga kasama ko. Eh, di higpitan mo. Hindi sinasabi, higpitan mo yung sinturon. Mahigpit na, Pastor, higpitan mo pa, dagdagan mo ng butas. Dagdagan mo ng butas. Ano? Now, God does not want us to be in debt. Kung tatanungin natin ng Diyos, ayaw niya. But rather, God wants us to have a saving money in advance gives us patience. No?
mag-ipon. Kaso wala namang iipunin eh. Hindi, balikan natin yung una. Bakit wala tayong naiipon? Diba? Nasasabi mo yung pasok kasi wala kang utang. May utang ako eh. May utang ako, ginagamit ko yung benepisyo ko. Kasi gagamitin na lang iba yun. Alam yung benepisyo ko, kailangan ko gamitin yung aking SS at pag-ibig. Kasi kapag hindi, ang daming tiwali dito sa atin. Napatunayan ko po yan sa lola ko. Kukuha, ang lola ko hindi naglo-loan. Hindi ginagamit yung kanyang benefits na yan. SSS. Hindi siya naglo-loan, ano? Ever. Sabi niya, ayaw niya mag-loan, ayaw niya pumutang. Now, nung time na nag-retire na siya, kukunin niya na, nag-60 na siya, ilalansom niya na yung pera niya. Expected niya malaki na yung makukuha. Nagulat siya, wala. Kasi merong naka-record doon na may loan daw siya. Parang sama-sama ng loan na loan. Ito paano ka nagkalo? May gumamit ng loan niya. Kaya gamitin mo yung pagkakataon mo na yun. Ngayon, kasi utang din yun. Ilagay mo ngayon doon sa savings mo. Hindi mo naman pala kailangan. Para nasisecure mo lang. Now, ito na. Gusto ng Panginoon sa atin, magkaroon ng savings. Saving money in advance gives us patience. Now, pagdating sa savings ng pera, bakit mahirap mag-savings? Kasi iniisip ka agad ng marami. Pag savings, kailangan malaki. Hindi. Yung pa isa-100, 200 ka kada sahod, malaking bagay yun. Kasi 50, wala ka talaga trabaho. Itatabi mo. Alam mo yung 5 piso nga lang, sino nakapag-try nun? 5 piso. Tapos buksan mo siya pagdating ng December, magulat ka. May mapapamaskuhan ka na. Nagulat ka ba? Ano rin ako ah. Kasi si Mamba naka siya eh. Naka more than 1,000 dito, 1.5. Yung sa 5 pesos lang. Isang taon yun, ikaw nakamagkano ka Mamsi? O 1.5 si Mamsi. O 5 lang. 5 piso. Eh kung gawin mong 10 piso yun. Kaya pala nawawalan si... Noong nagpapalaba ako, ganun din nangyari sa akin. Buti na lang, puro papel yun. Ang punto ko ganun kapatid eh, yung maliit na alaga niya, no? Naitatabi mo. So maliit, tignan mo na. Isipin mo, yung 5 piso na itabi mo. Eh kung i-increase mo. Kaya nga may nakakatuwa yung ano eh, yung alkansyang ano, ipon challenge. Ipon challenge. Yung una, mabilis mong papunutin yung piso eh. Kasi ilang piraso yung piso? 100 pieces. 100 pieces yung piso. Pagkatapos, 10 piso na. 5 piso, 10 piso, 20 pesos, 30, tas 50, 100, 200 na buo, 500, tapos 1,000. Yung 1,000 pinakamabigat doon, 15 piraso yun eh. Pag naipon mo lahat yun, sa isang taon kasi yun eh, meron kang making 50,000. 57,000? Ang laki, di ba? 57,000. Ang punto ko ganito, kapatid. Mahirap ba yun sa atin? Mahirap yun kung meron tayong nakasanayan pamamaraan sa paggamit ng pera. At saka pangalawa, kapag meron na tayong mga pinasok na kompromiso na paggagamitan ng pera. Pero kung ang pinagagamitan lang natin ng pera ay yung basic needs lang talaga natin, ano yun? Food, clothing, shelter. Sabi ko sa'yo, yung pera na meron ka ngayon, sobra ka. Oo. Ngayon, sa ating mga nagko-customize ng motor, naiintindihan ko yan. Oo. Ang gagastos nila. Sabi nung, nagasgasan lang yung rim, gusto ng palitan. Ay, hindi ganito po yan. Sa mga riders po dyan, mga riders yan. Naiintindihan ko yung mga riders. Basic needs na motor ko yan. Basic needs ang motor ko yan. Kung ayaw mong mabaw sa ganyan, simulan mo munang mag-ipon. Kaya sabi, wise thinking, you save before you spend.
Si Maxi, pinag-ipunan niya ng maigi yung ipapalit niya sa Oo nga eh. Laki tayo ito. Okay po tignan niyo po ito, pakinggan niyo po ito Saving money in advance gives us patience. Patience. Timpik. Magtimpik tayo. Dahil meron kang objective ngayon, nag-iipon ako kasi may objective ako. May no matter what happened yan sabi nito, kasabihan, may kasabihan din. Sabi nila, huwag kang mag-ipon kasi para ka nag-iipon para sa sakit mo. Ganon. Hindi po, yung tama kong pagkikaisipan. Basta sabi mo kanina, dapat hindi nag-iipon. Yung simbahan yun, very ko personally, para hindi ka mabaon sa utang, yung tamang pagmamanage ng pera. Sabi ko mga kapatid, kung may mismanagement tayo sa pera, kahit gaano kalaki yung matatanggap mong pera, magiging at kulang pa rin sa'yo. Oo. Bakit nagkaroon ng kakulangan? Kasi mas marami yung pinagkakagasusan, higit yung pinagkakagasusan kasi pumapasok. Diba? Aanhin natin yung, bisa may mga bagay tayo na doble-doble. Diba? May mga doble-doble tayo, di ba? Na pwede naman gamitin na natin isa. Pero may mga doble-doble tayo. Bawa, kumain ka na. Kakain ka na naman. Ay, doble yun. Minsan sa atin, may mga tao po sa atin, hindi po maluho sa gamit, pero walang disiplina sa pagkain. Mayroon namang mas murang pagkain dito na magkasing lasa lang naman sila, pero mas pupunta pa siya dun sa mas mahal. Sa branded. Sasabihin nila, Wala akong kakain. sasabihin nila, minsan lang naman. Kaya yung pagtitipid na gano'n, no? Pagsisave. Hindi ko po sinabi pagtitipid. Pagsisave nyo ng money. Kasi may kilala po ako ganito, katrabaho ko to eh. So amazing lang naman. Share ko lang. Ito nababanggitin yung pangalan niya. Na-amaze lang ako sa kanila kasi pareho sila factory worker yan sa trabaho namin. Hindi rin ganun kalaki sinasabi nila. Ang kukwento siya sa akin, sabi niya, dati bawon na bawon kami sa utang, kami mag-asawa, namumupahan pa kami. Isa lang anak namin, pero dalawa na kami nagtatrabaho, hirap na hirap pa kami. Yung ATM namin, lagi nakasama. Sabi niya, hindi maalis-alis. Sobrang gipit talaga. Gipit na gipit, sabi niya. Tapos, ganito ginawa ko diskarte, sabi niya. Nag-usap kami mag-asawa. Nag-loan kami. Nag-loan sila. Yung sinabay nila yung loan nila. Ngayon, pag loan nila, lahat ng utang nila, binayad nila doon. Sabi niya, para isa lang yung binabayaran natin. Sabi niya, kinakwento niya lang ito sa akin. Ngayon, pagkatapos, anong ginawa niyo? Na-inspire ako sa kwento niya eh. Tapos, sumali kami ng savings dito sa atin. May isang nagpapa-savings dyan, tapos sa isang taon, pag nakuha mo yung savings mo, tutubo ng 12% yung savings. Nagsimula kami sa padalawa-dalawang daan. Tapos, pag nakuha namin ng isang taon, ang gagawin namin, dahil may 13 month naman kami mag-asawa, yung savings namin na naipon, ginawa namin, ibinagdag namin sa savings para sa susunod na taon, pinagpatong-patong. Ngayon, ang pinaiikot nilang mag-asawa din sa savings nila, nasa 100,000 na. Savings sila mag-asawa. Sabi ko, ano yung ginugutom nyo ba sarili nyo? Hindi, pre. Ganito yun. Hindi namin ginugutom. Pagdating sa kain, kumakain kami, maayos kain namin. Namumupahan pa kami. Napapaaral pa namin. Pero nakita ko, kahit ganun na, mula dun sa taga-Mayamot din. Mula Mayamot hanggang Oto Lakad. Mula Oto hanggang bahay nila Lakad. Kaya, ako lakad lang ako. Kasi, mas lulusog yung katawan. Hindi siya bumili ng bike, hindi siya bumili ng motor. Alam mo yung cellphone niya, basta matawagan lang ako sa cellphone. Okay. Pero yung anak ko, kailangan niya ng gadget kasi nag-aaral siya. Doon ko binibili ako. Kailan ko natatawagan nila. Ngayon, pinapaikot namin sa 100,000. Ngayon, pagdating sa paglulong namin ngayon, binago ko na rin. Hindi kami sabay-sabay. Susunod, pag natapos ko yung akin, siya naman.
Ngayon, yung dadagdag, dinadagdag namin ulit yung savings. Ngayon, dalawa na savings ko, sabi niya. Mula sa pagkakautang. Sabi niya. Meron akong savings sa bangko, meron akong savings na nasa tao. Pero may negosyo ako, wala akong negosyo. Lahat na natatanggap ko, sabi niya, sinusubi ko lang ng maayos. Sabi niya, pre, galing ako sa pagkakautang. Lahat tayo dito, pare-pares, lahat tayo dito sa taga-auto. Sabi niya, taga-auto, maraming utang. Totoo yan. Hirap kumahon. Pero, sabi ko sa iyo, pre, simulan lang talaga pag-uwi. Sabi sa akin. Halos, sabi niya, pagsasahod kami mag-asawa, halos maiyak kami kasi walang natitira sa amin. Sabi niya. Pero nagsimula siya, kaya nasan pa sila? Andiyan pa sila ngayon. Masaya pa rin siya. Nagkaroon ng pandemya, sabi niya, kahit pa paano, kaahon, sabi niya, pandemya. Kasi may naitabi tayo. Pero hindi niya inayayabang na gano'n siya. Ang ginagawa niya, kinukwento niya sa iba, para mahikayat niya na ganito gawin mo, tulungan ko kayo. Sa aking experience, parehas tayo ng pinagdaanan. Parehas sa parehas. Ini-share niya ngayon. Ang believer to nagiging blessing sa kanya sa iba, natututo yung iba. Ano? Kasi kung tatanungin natin, tayo rin mananampalataya, hindi naman ng Panginoon na mabaon tayo sa utang. Ako naniniwala, lahat tayo mananampalataya dito, may pusong gustong magbigay sa Panginoon. Pero bakit nakakadlang? Kasi minsan may pagkakataon, may sitwasyon na nababaw tayo sa utang. Ba't tayo nababaw sa utang? Kumukuha tayo ng bagay na higit sa natatanggap na. Kapag hindi natin natanggap, ang iisipin kagad natin, nag-self-pity tayo, mukha na kaming kawawa. Hindi kapatid. At the end of the day, hindi ka mukhang kawawa. Isang taon lang na-challenge sa ganun sa atin. Diba? Sabi natin, i-assess natin yung sarili natin. Hindi ko ma-assess yung sarili nyo eh. Assess nyo yung sarili ninyo, bawat isa sa atin. Ano ba yung mga kailangan ko talaga? Ano ba yung mga sobra-sobra sa gastos ko? Diba? Ano kaya? Kaya nga, saving money in advance gives us patience. Now, credit buying is using an item before it is paid for. Yung mga credit card. Sino may credit card sa inyo? Hindi ko sinabing masama ang credit card. Masama ang credit card sa mga tao walang disiplina. Pero kapag may disiplina yan, okay lang yan. Oo. Diba, sabi yung credit card. Alala ko, pinakamahal na pantalon ko na nabili sa credit card ko. Yung jug, 700. Short lang. Nagulat ako yung presyo, 700 eh. Na-swipe na eh. 700 yun. Parang ayaw ko tuloy isuot eh. Kasi ang mahal, sabi ko, para sa akin, mahal ni 700 na short. Sabi ko, talagang super na short. Na-swipe na eh. Kasi pag may credit card, regardless sa presyo minsan eh, pag may pambili, no? Okay na to. Lagay. Dahil may pambayad naman, hindi na tinigan yung presyo. Diba? So, yung credit buying is using an item before it is paid. Masarap gamitin. Ginagamit na natin. For example, gadget. Pagdating na ng bayaran, halos hindi mo na maharap yung gadget. Sabi, ito nabili ko to eh, oh. Hindi, ginagamit ko. Kung naniningil na, halos hindi mo na maharap eh. Mahalin dito, walang pambayad. Yan. O, diba? It lasts for a while. Pero, tanong, gusto ba ng Panginoon yun? Ayaw niya rin yun. Diba? Now, how many people have had an item break or wear out that they brought on credit even before it was paid? Marami. Lalo ngayon, nauuso yung tinatawag na cashless basis payment. Buti na lang, hindi lang yung credit card na cashless basis payment. Kaya may tinatawag tayo yung mga GCash, yung mga Paymaya, na ikaw ang maglalagay ng pera. Hindi ikaw yung mangungutang ng pera. Ano? Eh, marami po sa atin. Now, the word charge denotes a Roman baggage wagon and means load. So, when you charge items, you begin loading yourselves down with pressures
and problems. Besides that, in most cases, you are paying interest. Sabi nila, zero interest. Pero nagbabayad ka ng interest. Kaya yung so much na pagbili natin, mga kapatid, paggastos natin o mismanagement natin ng pera, magpapakita ng pagiging isang hindi good stewardship. At nasisisi natin na kulang. Kulang, ba't naging kulang? Baka may mga iba pang mga pinagkakagastos. Ilang naman ang kailangan natin alisin muna. Ngayon, pagka nakaipon ka naman mabilis mo lang mabili. Talaga kailangan. Before ko, sabi ko kanina, napanood ako talaga yung tinatawag na 30-day challenge. Kapag may gusto kang bilhin, pag-isipan mo muna for 30 days kung kailangan mo talaga. For 30 days. After 30 days, kapag nandoon pa rin, talagang gusto ko siya. Bilhin. Pag may pambili pag wala may sabi ko, magkaiba po yung gusto mo sa kailangan mo. Alam mo, magkamali ng application, ganito po application. May bibilin ka kailangan mo. Like for example, pagkain. Sabi ni Pastor, pag-isipan ko muna ng 30 days bago mo bilhin yung pagkain. Mali, kapatid. Baka masisi ako ng pagkakaroon mo ng sakit. Yung sinasabi ko po, yung gusto mo lang. Like for example, nowadays, kapatid, gadgets. Gadgets. Gusto natin lagi updated sa gadgets. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung wala po nagbigay ng cellphone sa akin, di mapapalit yung cellphone. Nakakadalawang cellphone na ako, puro bigay. Unang nagbigay sa akin ng cellphone, sila mga dahil ang mga cellphone ko na okay na analog ako Basta nakaka-text tawag ako Binigyan ako ng cellphone nila Ma'am si Papsi. Pinaka first ever kong brand new. Sila nagbigay sa akin. Inabot sa akin ng 4 na taon yung cellphone. Ngayon, nagkakaroon na ng issue yung cellphone na yun, nagkakaroon na ng problema. May nagbigay sa akin ng bago ngayong cellphone. Yung ginagamit ko ngayong team. Ngayon, 2 taon na sa akin yun. 2 taon, mag-isang taon pa lang. Ngayon, yung isa ko, din-expose ko na, yun na gamit ko. Pangalawang brand nyo, bigay lang ulit. Bigay lang ulit. Sana all may nagbibigay, No, hindi man siya kasing updated ng marami ngayon, pero napapakinabangan. Kasi sabi ko, okay pa gumagana to. Ito nga, kay Papsi din galing to Saka yung tablet na binigay niyo sa akin, nandun buhay pa. Kaya lang ito, hindi na siya updated, pero nagagamit ko pa. Pwede pa. Someday, makabili rin ako ng okay. Pag okay na ako. Ang prinsipyo ko. Kaysa ipangutang ko siya, tapos ibibili ko ng ganito, mahirap. Mahirap. Pag-isipan ko muna mahirap. Baka kasi may kaparaanan ng Panginoon na iba, para mas madali siya mo. Kaya hindi po kailangan ng malaki ang sahod mo o malaki income mo para makapag-ipon ka. Kailangan tamang management lang. Kahit maliit po yung income mo, kung marunong ka mag-manage, diba? Okay lang. Hindi kung maliit ang income natin, di balansin natin yung kinakain. Minsan doon tayo mag-gastos sa pagkain. Sabihin nila, para masarap yung pagkain natin, at masarap naman yung pagkain natin. Minsan sa masarap na pagkain, pag nabili natin yung masarap na pagkain, yung halaga ng masarap na pagkain natin, parang pagkain na ng 1 linggo. Para si Usain Bolt, mga kapatid, kilala niyo po si Usain Bolt. Yung nakapagdala po ng Guinness World Record na pinakamabilis sa track sa 200 meter dash yata na Kenyan. Alam nyo, pag nag-training siya, tumatakbo siya ng sa isang araw, tumatakbo siya lagi ng more than 15 kilometers. Tumatakbo araw-araw. Pag kumain naman, ang pagkain niya, mga kapatid, sa normal na tao, patumbas ng isang normal na tao. Isang kainan niya sa isang araw, patumbas ng 1 linggong pagkain ng isang normal na tao.
tumatakbo siya ng araw-araw 15, more than 15 kilometers. Takbo kapatid, hindi po jogging kasi pinakita ko ng jogging. Okay ka. Water break agad, tapos okay na. Nabasahan na konti yung pawis, yung damit ng pawis, ito na siya. Tapos yung kakainin niya, higit dun sa tinakbo niya. Kaya nagtataka siya, sabi niya, bakit gano'n, nag-workout naman ako, pero bakit hindi ako pumapayat? Kasi nga masigit yung kinakain mo sa tinatakbo mo. Amen din. Kaya nga, kung pag-usapan natin ng utang, di ko po sinasabi na biniblame bawat isa sa atin ang pag may utang ka, ganito, saan bahay ka, hindi. Narinig mo ito, pag-isipan natin. Hindi tayo makakaahon sa utang kung hindi tayo mag-step forward sa new normal na pag-manage ng pera. Taon-taon yan. Magkakaroon. Palibawa na lang, ganito, nagkaroon na ulit ang pandemya, wag naman sana. Kung may naitabi ka. Totoo yung sinabi nila, kapag may naisuksok, may madudukot yung mandurukot. Hindi may madudukot ka kahit pa paano. Ano? Sabi nila talaga maraming hindi nakakapag-ipon daw, mahirap daw kasi ang buhay. Sobrang hirap. Naniniwala akong Diyos sapat ang isusustain sa'yo. Diba? Di talagang maliit yung income mo na isang trabaho. Bibigyan ka ng Diyos ng isa pang pamamaraan to earn. To earn. Ano? Kasi ang Diyos ay matapat when it comes to supplying our needs. Inuna mo naman ang Diyos. Tama ang ginagawa mo para sa Diyos. God will provide. He will supply. Now, isa sa nagiging problema, kaya nababaw tayo sa utang, hindi naman ito lagi, pero minsan ito yung nagiging dahilan, is about contentment. Yes. Contentment. Minsan di tayo kontento. Sinilang ka na nga ng cheeseburger deluxe. Gusto mo pa rin ng quarter pounder. Mas mahal yun ah. Binilang ka na nga ng piyesa. Gusto mo pa rin ng isa? Para reserva. Spare tao na spare. Gumagana pa naman niya, pinalitan mo. May kung na kapalitan. Ay motor naman. Nakabahan ako kasi baka magkamali ako ng salita eh. Kaya contentment ka pa rin. Isa sa nagiging dahilan, bakit nababaon tayo sa utang. Diba? Ito po ang sinasabi ng contentment. Mga hindi walang contentment. If only I had. Meron lang sana ako dito. Isa pa sinasabi, I would be so happy if I had a. Diba? Diba? If only I had 70 million. Happy na. I would be so happy if I had an NMAX 2020. Oh, meron lang akong ganitong halaga, may ganito lang akong gamit, magiging masaya na ako, wala na akong hihingin pa. May ganon. May mga tao kung maraming beses ko na narinig yun, nung nakuha nila, pagkatapos meron pa rin ikasisiyan. Content. Kasi may mga tao naman na hindi makontento para sa atin. Halimbawa, ano ba naman yung mo, pastor, sapatos mo, palitan mo na. Ganda-ganda ka nito eh. Papalitan ko na. Pero yung Bible niyang luma na ayaw palitan. Samantala sa mga ibang bagay, pagka luma, ay nagpe-fade ng gold ba? Palitan ko na nga. Now, contentment, kapatid, contentment is realizing God has already given me all I presently need to be happy. Yan po ibig sabihin ng contentment, kapatid. Contentment is realizing
God has already given me all I presently need to be happy. Lahat. Ma-realize natin, lahat po ng kailangan natin, ng pangangailangan natin, binigay na ng Diyos para maging masaya. Ito maging malusog tayo ngayon sa panahon na to. Kontento na tayo eh. Maging safe lang tayo ngayon, maging safe ang pamilya natin, mahal natin sa buhay, nakakakain tayo ng 3 times a day. Minsan, yung iba ka 2 times a day na masaya na eh. Yung iba, isang beses lang isang araw, pero masaya pa rin sila. Kasi kahit pa paano, nakakain pa rin sila. Pero ikaw, higit ka sa 2 beses, sigurado nakakakain kahit pa paano. Kasi hindi naman busog na busog, at least nakakain. Meron kang naisusuot na damit. Meron kang higaan na natutulugan. Meron bubong na nakasilong ka. Hindi ka poor. Kaya, yung pa lang, kontento na ako. Kasi, binigay na sa akin ng Panginoon to, maging happy ako. Tapos, may darating pa akong sahod. Grabe talaga ang Panginoon. Tapos, pagdating ko sahod, dumating na si Rosie. Naniningil. Dahil may cellphone ka, may tatawag sa'yo. Diyan po ba si Ganito? Bakit? Wala lang, tinatanong ko lang. Isa yan sa mga payday goosebumps. Payday na, pag marami mong pinagkakautaman, ang dami nakakaalala sa'yo. Kaya minsan di ka nakakatulog kasi ang dami nag-iisip sa'yo. Si Judith. Judith ng tubig, Judith ng kuryente, Judith ng bahay, Judith. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniwala sa sinasabi nila na huwag kang mag-ipon kasi nag-iipon ka para sa iyong karamdaman. Para ka nag-iipon pang hospital mo. Naalala ko po yung kasi naikwento ko yung sa trabaho namin na nag-iipon kami bago pala lumabas si Lois. Sabi sa akin, pero huwag mong gawin niya. Dapat paglabas, kung ano yung nandyan, yun na yun. Sabi ko, bakit? Pero masama yan. Kasi para ka nag-iipon sa pang-hospital. Talaga naman pang-hospital, inipon ko eh. Lalabas yung anak ko eh, sa hospital yun. Hindi pray. Hindi wala ka sa akin. Lalabas yung anak ko. Wala naman talaga nagbayad naman talaga kami. Pasabihan niya ng mga namumutang. Utang mo na lang sa akin yung pray. Pag-uwi-unin. Tutubo pa. Contentment kapatid. Magkaroon tayo ng contentment. Ma-realize mo lang dahil naging mabuti ang Panginoon sa atin. Contento ka na. Kapatid, walang masama magtipid. Pero pag pinag-usapan ng kalusugan, huwag mong tipirin ng kalusugan. Lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, yan ang puhunan ng lahat, kalusugan. Alam mo sa amin, sa trabaho namin, pag nagkaroon ka ng ubot sipon doon, 14 days ka bago pumasok. Ngayon, meron sa amin doon na, hindi naman sa department namin, sa ibang department, 2 tao, nagkaroon siya ng ubot sipon na trangkaso. Pero na-rapid test na yun. Magaling na sila ngayon. Sabi ng company sa kanila, this company's discretion, as per IAT at guidelines and DOH, 14 days. Kapag na-complete mo yung 14 days quarantine, pasok ka na. Kaya sabi ko, puhunan talaga kalusugan. Yung dami na yun, 14 days, buti kung bayad yun. Hindi bayad yun. Wala ring sick leave yun sa SSS. Ngayon, kung gagamitin ng sick leave dun sa trabaho namin, hindi aabot yung sick leave na yun. Dahil yung sick leave pay namin doon, binigay sa amin ng pandemya. Wala na kaming sick leave. Diba? Kaya yung pala ma-realize natin, uwi ako sa bahay, andyan ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Yung pala, ano pa ba natin?
So huwag na tayong maglagay pa ng mga excess baggage sa katawan natin na maglalagay sa atin ng problema. Laging karugtong ng utang, pressure. Mag-pressure lang tayo. Huwag na tayo magdagdag pa ng dagdag isipin. Ayaw mong problema, ayaw mong may stress. Avoid natin yung pagkakabaon natin sa utang. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kahit gaano kalaki yung sahod mo, kahit gaano kaliit, kung may contentment ka, enjoy mo. Ma-enjoy mo. Ano? So ito po ay para sa ating lahat. Sabi ko nga mga kapatid, money is a good servant, but a very bad master. And we need to manage our money properly. We need to manage our money properly. Regardless sa amount na meron yan. Gaano kalaki ng amount. Hindi importante yung kung malaki, maliit. Sa proper management. Tama ko? So, papatuloy natin next Sunday yung ating pag-aaral. So next Sunday, madadagdagan tayo dito kasi may mga kapatiran tayo na pinayuhan ko nila muna na mag-spend ng 40 days. Okay, so tayo pa manalangin. Aming Diyos, nakita sila at Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa aming aralin, patungkol po sa pera, patungkol po sa finances. O Diyos, ko po bigay sa amin ng wisdom sa pag-aaral na ito, ma-apply namin sa aming buhay. Maraming salamat Panginoon at lahat ay aming dalangin sa